Good afternoon, mga students. Sa ating pagsisimula sa hapon ito, tayo sa pagbukas sa panalangin. Dakilang Diyos at ang mga sa langit, kami po ay nagpapasalamat upang kami ay mag-aaral muli sa hapon ito. Naway ikaw siya magpala sa aming matutunan sa hapon ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magandang hapon mga students. Sino ang nakaalala ng ating pinag-aralan kahapon? Okay, James. Very good. Angel. Okay, very good, Angel. Sino pa? O, John. Okay, very good, John. Kaya sa hapon ito, ating pag-aralan ang tinatawag na identifying Okay, pag-aralan natin yung identifying the missing terms or how can we identify the missing terms. Okay. Dito may halimbawa tayo. Can you identify the missing terms sa mga numbers na ating nakikita sa blackboard? Okay, sino maka-identify? Okay, wala. Okay, bago natin ma-identify ito, ating titingnan yung mga numbers na makikita natin. Nagsimula ito sa 3, at pagkasunod ay 6 and 9, at may nawawalang number dito. Ano kaya ang susunod doon? Para malalaman natin, titingnan natin yung mga pattern na makikita natin dito sa numbers. Using the pattern, we can identify the missing terms. Una dito, 3, nag-add tayo ng 3 sa 3, 3 plus 3 equals 6. 6 plus 3 equals 9. And 9, kung mag-add tayo ng 3, ano kaya ang susunod na number? Okay, very good. 12. Ibig sabihin, yung pattern natin, nagdadagdag tayo ng 3 sa bawat number na nakikita natin. Kaya yung missing terms natin dito ay number, ibig sabihin, malalaman natin yung missing terms gamit ang unang bagay na dapat natin maalala. Una ay ang tinatawag na pattern. Using the pattern, malalaman natin kung ano yung missing the mark. Okay. Ang susunod, itetest natin para malalaman natin kung ito ay tama. Paano natin mag-test? Using sa pag-add ng number sa bawat numero na ating nakikita. Kaya nagdadagdag tayo ng 3 dito hanggang nakarating tayo sa number 9 at nakuha natin yung sagot na number 12. Then, number 2, yung test natin. Number 3, i-determine natin kung ano ang number na nawawala. Kaya, number 3 na dapat natin gagawin, i-determine. Pag sila na-determine, dapat sigurado tayo na nalalaman natin kung ano ang exact na sagot. Kaya ang exact na sagot is number 12.
Okay, sunod nga example natin. Using the tricep, ano itong tricep? The pattern number 2, tips, and number 3, determine. Okay. Number 2 na example natin. Okay. Paano natin malalaman kung anong missing term? Una, gamit ang pattern. Anong pattern na nakikita natin dito? Sa number 2 natin na example. From 4, next is 8, next is 12, and the next number is 16. Ano ang nakikita natin pattern? Okay, very good. Mark. Nagdadagdag tayo sa bawat numero ng number 4. Added 4. 4 plus 4 equals 8. 8 plus 4 equals 12. 12 plus 4 equals 16. 16 plus 4 equals, very good, 12. The missing term is 12. How we can prove the question? Paano natin malalaman na ang sagot ay 20? Okay. Gamit ang test. Ite-test natin. 4 plus 4 equals 8. 8 plus 4 equals 12. 12 plus 4 equals 16. And 16 plus 4 equals 12. Then, we can determine the exact number sa ginatawag natin missing term is 20. The answer is 20. Okay. Pupunta naman tayo sa susunod natin na halimbawa. Okay, dito tayo sa
harapan. May star tayo dito. Ilang star yan? 4. At mayroon tayong heart na 4 rin. Okay. Ang unang na bagay na ating gagawin, pagsasamahin natin yung pare-parehas. Magkapaparehas, kumbaga. May 4 dito na star at may 4 din na heart. Okay. 4 na heart. Anong number ang nakikita natin sa bawat heart? 5. Then, ang sunod? 8. Ang sunod, student? Very good. 13. May nawawalan isa. Yun ang missing term natin na hahanapin. Paano natin mahanap yun? Balik po tayo sa ating ginagamit na 3-step: pattern, task, and determine. Okay. Una, titignan natin yung pattern na makikita natin dito. Ano ba ang pattern na nakikita natin dyan? Makikita natin from 5 nagiging 8. Nagiging 8, kumbaga no? From 8, nagiging 13. Ang sunod, kaya yung number doon. Ito yung pattern na nakikita natin. From 5 to 8, ilang number ang dinaragdag natin? 3. Okay, very good. 3. Ang sunod is 8. Ilang number ang dinaragdag natin? Very good. 5. Okay. At ano kaya yung number na idadagdag natin sa 13 upang makuha natin yung missing term nito? Balik po tayo. Ano ang na-observe ninyo sa ating pattern? Okay. Ma-observe natin sa pattern natin na hindi ito parehas ng kanina. Ngunit, sa kabila nun, may bagay tayong nakikita dito. Ano yan? Nagdadagdag tayo ng added number. Pag sila na added number, yung wakit, kumbaga, ano mga wakit na number? Hindi buo na number. Katulad ng 1, 3, 5, at 7, at anong sunod? 9, at anong sunod? 11. Ibig sabihin, added number ang dinadagdag natin upang makuha natin yung kasunod na number na nawawala. Sa added number, nagsimula ito sa mababang number papunta sa mataas. Ibig sabihin, 3, 5, at sunod na added number is ano? Very good, student. Number 7. Ite-test natin upang malaman natin kung tama yung sagot natin. Paano natin? 5 plus 3 equals 8. 8 plus 5 equals 13. 13 plus 7 equals... ano, Angel? Okay, very good. 20. Then, na-determine natin yung sagot na nawawalang missing term is 20. Mga student, no? Nawawalang numero is 20. Gamit ang pattern, tinetest natin, at na-determine natin yung sagot natin na tama. Okay, punta naman tayo sa star. Ilang star ang nakikita natin? 4. 2, 4, at may blanco, nawawala ang isa. Okay.
Okay. 2, 4, at may nawawalan isa at yung sunod is 14. Ang tanong, paano natin malalaman yung sagot at paano natin ma-determine ang nawawalan missing term? Okay. Ito mga student, ang gagawin natin. Titignan natin muli yung pattern. Ang pattern from 2, anong dinagdag? 2. From 2, ano kaya idadagdag natin dito para mabuo natin? At mula dito, papuntang 14. Para makukuha natin, 2 plus 2 equals 4. And the next is ano kaya yun? Okay. 4 plus 4 equals ano kaya? Halimbawa is 8. Oh. Kung mag-2 ito at 4 ito, ibig sabihin, anong nakikita natin dyan na pattern? Even number. Nagdadagdag tayo ng even number. Okay, nagdadagdag tayo ng even number. Iti-test natin upang malalaman natin na tama kaya yung A na sagot natin dito. Kung magdadagdag tayo ng even number, okay, nagdagdag tayo. 2 plus 2 equals 4. At yung even number is 2, 4, at ang sunod na number is 6. Okay. Titingnan natin kung tama nga ba na even number itong dinadagdag natin. 2 plus 2 equals 4. 4 plus 4 equals, halimbawa is 8. Pero hindi pa tayo sigurado kasi tinitest natin. Magdadagdag tayo ng 6 as even number. 6 plus 8 equals, anong sagot? Is 14. Ibig sabihin, dahil 14 ang kinalabasan, pag in-add natin yung 6 sa 8, nagiging 14, ibig sabihin, tama yung sagot natin na 8 ang nawawalan number at tama rin yung gamit natin na pattern na even number na nakikita natin na dinadagdag natin. Kaya na-determine natin na 8 ang nawawala number dito sa star. Okay, so then may mga tanong. Intindihan kung ano yung missing term. Okay. Sige. Punta tayo sa next na activity natin. Tingnan natin kung may natutunan kayo. Dito tayo. Repeatin natin. 360 to 300. Hindi, palitan natin. 350 to tapos 176. I-erase natin muna ito kasi tanggalin natin para makikita natin. Okay, student. Dito sa 362, 176, 44, then 22. Sino ang mag-volunteer na magsagot dito sa harapan? Sino ang may alam? Okay. Sino, student? Okay, James. Ikaw, James. Kaya mo yan, James. Sige. Try it. Subukan. Halika, James. Ano ang nakikita mong pattern dyan, James?
sa mga numbers dyan sa blackboard, anong na-notice mo dyan? Okay, good, no? Kung titingnan natin, 352, tapos, ang sunod is 176, kalahati pala ng 352 is 176. Ibig sabihin, ang ginagamit natin ng pattern nito, dinidivide. Divided. Division. 352 divided by 2 equals 176. Kung i-divide natin yung 76 by 2, ano kaya yung sagot na makikita natin? Okay, very good, James, no? 88. 88 divided by 2 equals 44. 44 divided by 2 equals 11. Okay, nakuha na? Gamit yung pattern natin, nakikita natin yung na dinidivide yung bawat number at nung in-test natin, na-determine natin yung sagot na tama, na ang nawawalang term or missing the term is 88 and 11. Okay. The next one. Next. Punta tayo sa susunod. Sino ang magbubulundan? Sino ang magbubulundan dyan? Okay. Dyan. Halika ba dyan? Kaya mo yan dyan. Hindi dyan. Tingnan mo maigi yung ating example. Ano ang nakikita mo dyan pattern sa mga number na yan? So, palagay mo dyan. Okay. Makikita natin dito, mula sa 1, 2, tapos, anong sunod? Is 5. Tapos yung 5, nagiging 10. Pagkasunod ng 10, nagiging 26. Paano natin makukuha yun? Okay. Una, titingnan natin either ito ay multiplication, addition, or division or subtraction. Dahil lumalaki ito, makikita natin na either multiplication or addition. Pero paano natin malalaman? Okay. Una, gamit yung multiplication. 1 ito, nagiging 2. Sunod. 1 times 1 equals 1. 1 times 2 equals 2. 1 times 2 equals 2. 2 times 2 equals 4. Ibig sabihin, hindi pwede, no? Pwede na, yan ang natin gagawin. Ibig sabihin, ano pa ang pwede natin gagawin? Okay, ito. Punta tayo doon sa ating halimbawa kanina. Even number or added number. Okay, gamit yung added number naman. Ano yung mga added number? 1, 3,
Tapos, 5. Tapos, 7, 9. Okay. Tingnan natin, no? Kung ito ba yung ating gagawin. Okay. Kung idadagdag natin yung 1, 1 plus 1 equals 2. 2 plus 3 equals 5. 1 plus 1 equals 2. 2 plus 3 equals 5. 5 plus 5 equals 10. 10 plus 7 equals 17. Titingnan natin hindi po tayo sigurado kung 17 talaga yung sagot. 17 plus 9. Kung i-add natin at tama yung sagot dyan, then tama yung ating pattern at test na ginagawa. 17 plus 9 equals ilan? 26. Ibig sabihin, tama na added number ang dinadagdag natin. Okay. 26. Ano yung sunod na added number? Is 11. 11 plus 26 equals ilan? Ilan student? 11 plus 26, ilan yung sagot dyan? Okay, okay. 37. Iti-test natin ulit. Added number, 1 plus 1 equals 2. 2 plus 3 equals 5. 5 plus 5 equals 10. 10 plus 7 equals 17. 17 plus 9 equals 26. And 26 plus 11 equals 37. I-determine natin yung missing term natin. Ano yung mga missing term natin dyan? Okay. 17 and 37. Okay, very good. So yan. Wala. Punta tayo sa susunod natin na aktibidad. Okay. Sino ang mag-volunteer nito? Okay. Yan. Okay, sino mag-volunteer? Oh, sige, si Peter naman. Peter, dito, Peter. Ano ang nakikita natin dyan na pattern? 41, 27, 29, 21. Okay. Aalamin natin yung mga nawawala dyan. Ano yung mga nawawalang number dito? Paano natin makuha yan? Gamit yung pattern. 41, nagiging 47. Kung i-minus natin yung 37 sa 41, ilan yung makukuha natin number? Is 4. Oh, diba? 4. Kung magpa-minus tayo ulit dito sa 37, ilan kaya yung number na makukuha natin? 37 minus 4, ilan? Ilan sa ulit? Okay, very good. Peter, no? 33. Pero hindi pa tayo nakasigurado yan unless i-test natin. 33 minus 4, ilan yung number? Okay, 29. Dahil nakuha natin ng sagot is 29, 29 minus 4 equals ilan?
25. 25 minus 4 equals 21. Kung itetest natin, makukuha natin yung sagot na 33 and 25. Ibig sabihin, na-determine natin na ang ating nawawalang term, missing the term is 33 and 25. Okay. Yan po, no? Mga student. Okay. Thank you. Punta tayo sa susunod. Okay, Angel, halika dito. Okay, dito Angel. Paano natin makukuha ang nawawalang numero dyan? 4 at nagiging 4. Tapos nagiging 8. At pagkatapos nagiging anong sunod na number? 96. Okay. Paano natin gagawin yan? Una, whether magagamit natin ng multiplication, addition, subtraction, division. Kung magagamit tayo ng multiplication, ano ang i-multiply natin para maging 4 ito? Okay. 1. Very good, no? 1 times 4 equals 4. Nagiging 4, no? Oh, ano naman ang i-multiply natin na magiging 8? Okay, very good. 2. 2 times 4 is 8. Plus 8. Okay, ano ang notice natin? Pataas ng pataas yung i-multiply natin na number. Ibig sabihin, from 1, nagiging 2, at yung susunod na number is 3. 8 times 3, ilan ang sagot sa 8 times 3? Okay, 24. Halimbawa, 24. Alamin natin kung tama na 24 na ba. Ang susunod natin na ita-times sa 24 is, anong number? 1, 2, 3, then anong susunod na number? Is 4. Kung ito, ang 4 ita-times natin sa 94 at magiging 96, then matitiyak natin na tama yung pattern at test na ginagawa natin. Okay, 24 times 4 equals 96. At ang susunod na ita-times natin na numero is 1, 2, 3, then 4, 5. 96 times 5 equals, ilan yung makukuha natin? 486. 480, sorry. Guys, no? Pakitingin nga kung bukas yung ating punta tayo sa ating test. Yung test natin, no? Yung quiz natin. Tayo. Halimbawa natin. Kaya may na. Okay, sino gusto mong sumubok? Student. Okay. Sige. Ikaw naman, Denmark. Halika dito.
O dyan, Mark, ano kaya yung nawawalang number dyan? Okay. Tingnan natin kung anong pattern na makikita natin dito. 35, 34, at nagiging 32, blank, 25, blank. Okay. From 35, nagiging 34. Pag binawasan natin yung 35 ng 4 equals 1. Ibig sabihin, subtract tayo ng 1. Sa 34, nagiging 32. Ilan ang binawas natin is 2. Okay. Kung babawasan natin yung 35 ng 1, nagiging 34. At ang 34, binawasan natin ng 2, nagiging 32. Ibig sabihin, sunod-sunod yung number na nakikita natin na binabawas natin. At yung kasunod na number dito, 1, 2, then 3. Very good. 3. Ang 32, babawasan natin ng 3 ay nagiging ilan? Okay, 29. Aalamin natin kung tama nga ba ang 29 kung babawasan natin ng 4 ay magiging 25. Ang tanong, tama nga ba? 29 minus 4, then 25. Okay. 25 minus, ang sunod is 5 equals ilan? 20. Ibig sabihin, pag gintas ng 10, then na-determine natin na ang sagot na nawawala number is 29 at 20. Gamit yung pattern at test, then determine natin yung sagot is 29 and 20. Okay mga bata? Please open your textbook in page 249 sa ating quest. Mag-quest tayo. Tingnan nyo yung mga textbook nyo dyan. Libro nyo, 249. Okay. May lima tayo dyan quest, no? Sa ating quest. Kikita ninyo. Please, magkuha kayo ng 1/2 na papel. Okay. May pagpupulihan tayo dyan, ha? Mga bata.
Okay, student. Sino na nakatapos? Okay. Exchange your paper to your seatmate. Okay. Answer na natin, no? Ano kaya yung walang number dyan? 38, 46, 62, 78. From 38, 46. Okay. Paano natin malalaman yung sagot dyan? From 38 to 46. From 38, mula 38, ano ang sagot dyan? Okay. Na-add tayo ng ano? Na 8, 38 plus 8. Ano? 38 plus 8 is 46. 46 plus 8. Ilan? 46 plus 8. Ilan ang sagot? 54. Okay, good. 54 plus 8. Ilan? 54 plus 8, 62. 62 plus 8. Ilan? 62 plus 8 equals 70. Okay. Alin sa letters ang tamang sagot? A, B, or C? Or D? Anong tamang sagot dyan? Sa ating mga ano dyan? Okay, very good. Letter B. Okay, number 2. From 15, naging 30. 30, naging 6. Blank, ang naging 60. Okay, anong nawawalang number dyan? Ibig sabihin, may dinadagdag tayo. Ilan dinagdag natin para mula 15 papuntang 30? Okay. 15 plus 15 equals 30. 30 plus 15 equals 45. Pero hindi pa ang sagot, ha? Malalaman naman natin na tama yung sagot natin pag dinagdagan natin yung 45 ng 15 at ito'y naging 60, then saka natin ma-determine na tama yung sagot natin. Okay, tingnan natin. I-test natin. 15 plus 15 is 30. 30 plus 15, 45. And 45 plus 15, ilan ang sagot? Very good. 60. Okay. Dahil 60 ang sagot, then makikita natin na tama ang ginagamit natin na pattern. 15 plus 15. 60 plus 15, ilan ang sagot? 75. Okay. Ibig sabihin, ang sagot natin sa nawawala is 45 and 75. Aling letter ang tamang sagot? Okay, very good. Letter A, 45 and 75. Okay, number 3. From 40, 91, biglang nagiging 85. Paano yan? 85. Ano ang ginagamit natin dyan? Nagbawas tayo, no? Ilan ang binawas natin? 91 minus ilan? 85. Kumain nga mga student?
Oh, 11 minus 5 equals ilan? Okay, 6. 8 minus 8 equals 0. Ibig sabihin, nagma-minus tayo ng 6. Lalagay natin. 91 minus 6 equals 85. 85 minus 6, ilan? Ilan ang sagot? 85 minus 6. Okay, 7, 8, 9. Okay. 79. 79 minus 6 equals 70. Ibig sabihin, pag naging 73, ibig sabihin tama yung sagot at tama yung pattern na ginagamit natin. 73 minus 6, ilan? Ilan? Okay. 67. 7. 7. Ibig sabihin, 67 minus 6 equals 61. Na-determine natin na nawawala sagot is 79 and 67. Anong letter ang mayroong 79 at 67? Letter ano? Student. Okay, very good. Letter A. Number 4. 34, 39, blank, blank. Okay. Tingnan natin. 34, 34, 39, blank, blank. Okay. From 34, naging 39. Ilan ang dinagdag? 5. Okay. 34 plus 5 equals 39. Kung mag-add tayo ng 5, halimbawa, mag-add tayo ng 5, 39 plus 5 equals ilan? 40. 40 plus 39 plus 4 plus 5 is 44. Okay, very good. Kung mag-add pa tayo ng 5, ilan yan? 49. Titingnan natin kung magiging tama nga ba yung 44 at 49. Pag nagdadagdag tayo ng 5 at magiging 54, then saka natin ma-determine na ang ating pattern na ginagamit ay tama. At ang sagot natin ay 44 at 49 na determine natin na tama rin. 49 plus 5, iilan ang sagot? Okay, very good. 54. Ibig sabihin, tama yung ginagamit natin ng pattern, gamit ang pag-test natin, then na-determine natin yung sagot is 44 and 49. The last one. 78, blank, 72, 69, blank, 63. Okay. Para malalaman natin kung anong gagawin natin, punta tayo dito sa dalawa. From 72, nagiging 69. Ilan ang binawas dyan? Ilan? 72 minus 69, ilan ang binawas? 4. 72, 71, 70, 69. 4. Okay. Kung magbabawas tayo ng 4 sa 69, ilan yun? Ilan? Sagot? Ilan ang sagot dyan pag binawasan natin? 63. Ilan ang sagot pag binawasan natin?
Dali. Okay. Pag binawasan natin ang 4, ilan ang sagot? 69 minus 4 equals 65. Kung magbabawas tayo ng 4, hindi siya magtutugma. Ibig sabihin, mali yung pattern na ginagamit natin. Hindi tayo nagbabawas ng 4. Ano kaya doon? Okay, balik tayo dito. Wow. 78 nagiging blank pag 72. Paano natin gagawin yon? Ano ang yung nawawala sa 78? Papuntang 72. Okay. Halimbawa, magbabawas tayo ng 3. Halimbawa, no? 78 minus 3 equals ilan? 75. Halimbawa, hindi pa tayo sigurado. Minus 3 plus 75. Malalaman na natin pag tinitest natin. 75 minus 3 ilan? 72. Okay, parang ano? Ibig sabihin, nagbabawas tayo ng 3. 72 minus 3 equals 69. Ibig sabihin, hindi 4 ang binabawas natin, kundi ilan? 3. Very good. 3 ang binabawas natin. Nagbabawas tayo ng 3. 69 minus 3 equals 66. At 66 minus 3 equals 63. Ibig sabihin, na-determine natin na ang sagot is 75 and 66 gamit ang pattern ng pagbabawas ng 3 sa bawat isa sa kanila. Okay. Okay, naunawaan, student? Very good. Okay. Ngayon, punta tayo sa ating assignment. Please open your textbook in page 249. Ang susunod na paragraph yan yung ating assignment. Okay. Isasabit yan bukas. Okay, student, naintindihan? Okay, very good. Okay, tayo po ay tatayo at magpapaalam na sa ating klase. Goodbye, student. God bless you.